Ang ugong ng makina ay hindi pamilyar. Sa isang liblib na baryo kung saan ang tanging naririnig sa katanghalian ay ang huni ng mga ibon at ang tawanan ng mga batang naglalaro, ang tunog ng isang sasakyan ay isang pambihirang pangyayari. Ngunit ang ugong na ito ay iba, mabigat, malakas, tunog ng isang bagay na hindi nabibilang sa kanilang maalikabok na daan. Napahinto si Sana sa paglalaba. Ang kanyang mga kamay na puno ng bula ay nanatiling nakababad sa palanggana. Itinuon niya ang kanyang paningin sa dulo ng kanilang eskinita, kung saan nagmumula ang tunog. Kasunod ng ugong ay ang paglitaw nito, isang itim na mamahaling sasakyan, kumikinang sa sikat ng araw na para bang isang itim na perlas sa gitna ng putikan. Dahan-dahan itong gumapang sa bakubakong daan at kasabay ng pag-usad nito ay ang pagtigil ng mundo ni Sana. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo sa gitna ng tirik na araw. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang kabog na halos bumasag sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, naglalaro ang 7 taong gulang niyang anak na si Sei. Masaya nitong pinapatakbo ang kanyang laruang gawa sa lata. Walang kamalay-malay sa aninong papalapit sa kanilang buhay. Automatikong hinila ni Sana ang bata palapit sa kanya. Isang kilos ng isang inang handang protektahan ang kanyang anak mula sa anumang panganib. "Nanay, bakit po?" tanong ni Sei. Ang kanyang mga mata ay bilugan at puno ng pagtataka. Hindi sumagot si Sana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sasakyang huminto mismo sa tapat ng kanilang maliit na bakuran. Bumukas ang pinto sa driver's seat at isang lalaking nakauniporme ang lumabas. Ngunit hindi ito ang tinitingnan ni Sana. Ang kanyang atensyon ay nasa pinto sa likuran. Dahan-dahan itong bumukas. Una niyang nakita ang isang pares ng sapatos na gawa sa katad. Mamahalin, kumikinang. Pagkatapos ay ang isang pares ng itim na slacks at isang puting long sleeves na nakatupi hanggang siko. At sa huli ang mukha. Ang mukhang 7 taon na niyang pilit na kinakalimutan sa kanyang mga panaginip. Ang mukhang nagdulot sa kanya ng pinakamasakit at pinakamadilim na alaala sa kanyang buhay. Ang lalaki ay tumayo ng tuwid, bahagyang pinagpag ang alikabok sa kanyang damit. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, sa mga nag-uusyosong kapitbahay na sumisilip na sa kanilang mga bintana. May pagkadismaya at pagkalito sa kanyang mukha, na para bang hindi siya makapaniwala na nakarating siya sa ganitong lugar. Si Yuan, napasinghap si Sana. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pangalan ay isang lason na muling kumalat sa kanyang sistema. Pagkatapos ay nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, para bang ang 7 taon ay hindi lumipas. Nakita ni Sana sa mga mata ni Yuan ang pagkabigla, ang gulat, at pagkatapos, ang pagkilala. Ngunit mabilis na napalitan iyon nang dumapo ang tingin ni Yuan sa batang nagtatago sa likod ng mga binti ni Sana. Ang batang may parehong hugis ng kanyang mukha. Ang batang may parehong mga mata na tumitingin din sa kanya ngayon mula sa salamin tuwing umaga. Nanlaki ang mga mata ni Yuan. Ang kanyang panga ay bahagyang bumagsak. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napanood ni Sana ang bawat pagbabago sa reaksyon nito. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang sigaw ng, "Umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na." Ngunit hindi siya umalis. Sa halip nagsimula siyang maglakad, dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila isang malakas na dagundong sa nananahimik na mundo ni Sana. Bawat hakbang ay papalapit sa kanya at sa kanyang anak. Napaatras si Sana, lalong hinigpitan ng yakap kay Sai. Ngunit wala na siyang mapupuntahan. Ang likod niya ay nakasandal na sa pader ng kanilang munting bahay. Hindi siya pinansin ni Yuan. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa bata.
Huminto si Yuan 1 metro ang layo mula sa kanila. At doon, sa gitna ng maalikabok na bakuran at sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nalubog sa lupa. Ngunit tila hindi niya ito ininda. Gusto niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Itinaas niya ang isang nanginginig na kamay na para bang gusto niyang hawakan ang mukha ng bata, ngunit ibinaba rin ito kaagad. Ang mga mata ni Yuan ay nagsimulang mamasa. Puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Sana, isang pinaghalong sakit, pagsisisi at hindi maipaliwanag na pagkamangha. Tumingala si Yuan at muling tinignan si Sana. Ang kanyang tingin ay puno ng bigat ng 7 taong katahimikan, 7 taong pagkakasala. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi at mga sagot na kinatatakutan. Sa wakas, nagkaroon siya ng boses, mahina, nanginginig, basag. Anak ko ba siya? Ang katahimikan ni Sana ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit nakita ni Yuan ang sagot sa nanginginig niyang mga kamay na mahigpit na nakayakap sa bata. Nakita niya ito sa takot na bumalatay sa kanyang mga mata. Isang takot na siya ang may kagagawan. Ang tanong na, anak ko ba siya? Ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin. Isang tanong na alam na pala niya ang sagot bago pa man niya ito bitawan. Ang mundo sa paligid ni Yuan ay biglang nawalan ng tunog. Hindi na niya narinig ang bulungan ng mga kapitbahay. Hindi na niya naramdaman ang init ng araw. Ang tanging nakikita niya ay ang bata, ang kanyang anak. Isang parte ng kanyang pagkatao na hindi niya alam na nawawala pala ay biglang nasa harapan niya, buo at totoo. 7 taon. 7 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan, habang ang isang batang dugo niya at laman ay lumalaki sa lugar na ito. Napalunok si Yuan, nanuyo ang kanyang lalamunan. Mag-usap tayo sana, pakiusap. Dinala niya sila sa pinakamalapit na karinderya, isang maliit na pwesto na may iilang mesang plastik. Ang lahat ng tao sa loob ay napatingin sa kanila, sa lalaking naka-Amerikana at sa mag-inang tila takot na takot. Umupo sila sa isang sulok. Si Sai ay tahimik na kumakain ng biskwit na binili ni Yuan, habang si Sana naman ay nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Napansin ni Yuan ang kalyo sa mga kamay nito. Ang mga kamay na dati malambot ay magaspang na ngayon dahil sa hirap ng buhay. Isang panibagong patalimang bumaon sa kanyang puso. Hindi ako naparito para manggulo. Panimula ni Yuan, ang boses niya ay mahina at puno ng pagsisisi. Nandito ako dahil kailangan kong malaman. Para saan pa? Sa wakas ay sagot ni Sana, hindi tumitingin sa kanya. Nabuhay kami nang wala ka, kaya na namin. Alam ko, sabi ni Yuan, at yun ang kasalanan ko. Isang pagkakamaling habambuhay kong pagsisisihan, pero hindi ito para sa akin Sana. Hindi rin ito para sa'yo. Para ito sa kanya. Napatingin si Yuan kay Sei. May karapatan siyang magkaroon ng lahat. Magandang edukasyon, maayos na buhay, isang kinabukasang hindi ko naibigay sa loob ng 7 taon. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Sana. Hindi mo mabibili ng pera ang lahat, Yuan. Alam ko, mabilis na sagot ni Yuan. Pero mabibigyan ko siya ng pagkakataon. Isang pagkakataon na ipinagkait ko sa kanya. Pakiusap, pumayag ka na sa DNA test. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Sana. Hindi dahil hindi ako naniniwala, dagdag ni Yuan. Halos magmakaawa na. Kailangan ko lang ng kasiguraduhan. Isang papel na magpapatunay sa karapatan ko at sa karapatan niya. Isang bagay na hindi na pwedeng questionin ni Numan. Pagkatapos niyon, ipapangako ko, gagawin ko ang lahat para maitama ang mga pagkakamali ko. Matagal na natahimik si Sana, pinunasan niya ang kanyang mga luha.
at tumingin kay Say, na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa na may pagtataka. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sige, isang salita lang yon. Ngunit para kay Yuan, iyon ang pinakamahalagang salita na narinig niya sa buong buhay niya. Tumayo siya at lumabas ng karinderya para magkaroon ng privacy. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal na assistant. "Carlo," sabi niya pagkasagot ng tawag, "may ipapagawa ako sa'yo. Urgent. Kailangan kong magpa-schedule ng DNA test. Dito sa probinsya, hanapin mo ang pinakamalapit at pinakamabilis na laboratorio. I need it to be discreet at kailangan ko ang resulta sa lalong madaling panahon." "Masusunod po, sir," sagot sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Yuan sa kanyang sasakyan. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang loob ng karinderya. Nakita niya kung paanong pinunasan ni Sana ang bibig ni Say, kung paanong inayos nito ang buhok ng bata. Mga simpleng bagay na nagparamdam kay Yuan ng isang matinding pangungulila. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang kanyang sinayang. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi. 7 taon na ang nakalipas. Ang sigawan nila ng kanyang ama sa loob ng malaking library nito. "You will marry Isabel Yuan. It's for the company. It's for our family's legacy." Sigaw ng kanyang ama, ang mukha nito ay galit na galit. "Dad, there's no love. It's a business transaction," sagot niya. "Love, hindi ka na bata, Yuan. It's about duty, responsibility." Ang gabing iyon ang nagtulak sa kanya sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Isang pagkakamaling nagbunga ng isang batang inosente. Kinabukasan, pagkatapos ng mabilis at palihim na proseso sa isang maliit na klinika, nagsimula ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ni Yuan. Hindi siya umalis sa probinsya. Nag-check-in siya sa isang hotel at hinintay ang tawag. Makalipas ang isang araw na puno ng kaba at hindi mapakaling pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Si Carlo. "Sir, na-email ko na po sa inyo. Lumabas na ang resulta." Nanginginig ang mga kamay ni Yuan habang binubuksan ang kanyang laptop. Ilang segundo lang ay lumitaw na sa screen niya ang isang PDF file. Huminga siya ng malalim bago ito i-click. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa screen. Mga technical na termino na hindi niya pinansin. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa pinakahuling linya. Sa konklusyon, probability of paternity, 99 may point. Napapikit si Yuan. Mahigpit. Ang bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Ngunit napalitan ito ng isang emosyong mas matindi pa. Ang kasalanan, ang pagsisisi, at isang hindi maikakailang katotohanan. May anak siya. Isang butil ng mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa keyboard ng kanyang laptop. Isang luha para sa 7 taong nasayang at isang panata para sa kinabukasang sisiguraduhin niyang hindi na mauulit pa. Hindi na kailangan ni Sana ng isang piraso ng papel para sabihin sa kanya ang katotohanan. 7 taon na niyang daladala ang katotohanan iyon sa bawat paghinga niya. Nakikita niya ito tuwing umaga sa mukha ng kanyang anak. Inilapag ni Yuan ang resulta ng DNA test sa ibabaw ng kanilang mesa sa karinderya. Hindi ito tinignan ni Sana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga kamay niyang magkasalikop sa kanyang kandungan. "Sana," basag ni Yuan sa katahimikan. "Ngayong sigurado na ang lahat." "Sigurado na ako noon pa," putol ni Sana. Ang boses niya ay walang emosyon. "Ikaw lang naman ang hindi." Isang tama iyon na direktang tumama sa dibdib ni Yuan. Yumuko siya. Tinatanggap ang sakit ng katotohanan sa sinabi nito. "Tama ka. At patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat." Katahimikan ulit. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang mahinang pagnguya ni Say ng biskwit.
Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ni Sana. Huminga ng malalim si Yuan. Ito na yon. Gusto kong bigyan si Sei ng buhay na nararapat sa kanya. Sa Manila. Napatingin sa kanya si Sana sa unang pagkakataon. Ang mga mata niya ay puno ng pagkaalarma. Hindi. Dito lang kami. Sana, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Yuan. Inilapit niya ang kanyang upuan. Isipin mo ang kinabukasan niya. Ang pinakamagagandang eskwelahan. Ang pinakamahuhusay na doktor kapag nagkasakit siya. Mga laruan, damit, lahat ng bagay na hindi niya nakikita dito. Bawat salitang binitawan ni Yuan ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Sana. Alam niyang lahat ng yun ay totoo. Gaano man niya pagsumikapan, ang kaya niya lang ibigay kay Saiyay ay isang simpleng buhay. Isang buhay na masaya, oo, ngunit limitado. Ang Maynila, ang mundo mo, sabi ni Sana. May pait sa kanyang boses. Isang mundong kinamumuhian ko. Hindi mo kailangang maging parte ng mundo ko. Mabilis na sagot ni Yuan. Gawin mo ito para kay Sei. Isang bahay na para lang sa inyong dalawa. Susustentuhan ko kayo. Lahat ng kailanganin ninyo, ibibigay ko. Ang tanging hinihiling ko lang ay ang karapatang makasama siya. Maging ama sa kanya. Hindi nakasagot si Sana. Ang kanyang isip ay isang malaking sigalot. Ang umalis sa lugar na ito ay nangangahulugang iwan ang nag-iisang buhay na alam niya. Ang pagpunta sa Manila ay nangangahulugang harapin araw-araw ang lalaking nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinakamadilim na nakaraan. Ngunit ang manatili ay nangangahulugang ipagkait sa kanyang anak ang isang kinabukasang abot kamay na nila. Kinagabihan, hindi makatulog si Sana. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad palabas sa ilalim ng kalmadong liwanag ng buwan. Nagtungo siya sa maliit na sementeryo sa likod ng simbahan. Doon, sa harap ng isang simpleng puntod, umupo siya. Inay! Bulong niya sa hangin. Ano po bang dapat kong gawin? Nilaro niya ang mga damo sa ibabaw ng puntod. Naaalala niyo po ba? Ginawa ko yon para sa inyo, para gumaling kayo. Pero huli na pala ang lahat. Isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ngayon, hindi ko na po alam. Ang puso ko po ayaw. Gusto kong manatili dito kasama si Sei, malayo sa gulo. Pero ang isip ko, sinasabi niyang para ito sa kapakanan niya, para sa anak ko. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Inay, tama po ba ito? Tama po bang isuko ko ang kapayapaan ko para sa kinabukasan niya? Walang sagot na dumating. Tanging ang banayad na hihip ng hangin. Ngunit sa katahimikan na yon, tila nahanap ni Sana ang kanyang kasagutan. Ang pag-ibig ng isang ina ay laging tungkol sa sakripisyo. Pag-uwi niya, naabutan niyang gising pa si Sei. Nanay, saan po kayo galing? Tanong ng bata. Kinukusot ang mga mata. Diyan lang anak. Malambing niyang sagot habang umuupo sa tabi nito. Nanay, sabi ulit ni Sei. Yung uncle po na may magandang kotse. Mabait po siya, no? Binilhan niya po ako ng maraming biskwit. Ang mga simpleng salita na yon mula sa kanyang anak, ang huling tulak na kailangan ni Sana. Paano niya ipagkakait sa kanyang anak ang isang ama na sa maikling panahon pa lang ay nagustuhan na nito? Kinabukasan, nagsimula siyang mag-impake. Ang kanilang mga damit ay kasya sa isang maliit na maleta. Habang tinutupi niya ang mga luma, ngunit malinis na damit ni Sei, nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat damit ay may alaala. Bawat laruan ay may kwento. Tiningnan niya ang kanilang maliit na bahay, ang mga pader na saksi sa lahat ng kanilang hirap at saya. Dumating si Yuan. Hindi siya nagsalita. Iniabot lang niya ang isang sobre. Sa loob nito ay 2 plane ticket. Pinagmasdan ni Sana ang ticket, ang pangalan niya at ang pangalan ni Sei.
Nakasulat sa tabi ng isang destinasyon na parehong nanangangako ng pag-asa at nagbabanta ng sakit. Hinigpitan niya ang hawak dito. Sana, mahinang sabi ni Yuan. Tumingin si Sana sa kanya at sa unang pagkakataon, may determinasyon sa kanyang mga mata. Para sa anak ko, sabi niya. Hindi para kay Yuan, kundi para sa kanyang sarili. Isang panata. Kinuha niya ang kanilang maliit na bag. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Sei. Tara na anak, sabi niya. Pinipilit ng ngumiti para sa bata. Habang isinasara niya ang pinto ng kanilang bahay sa huling pagkakataon, isang parte ng kanyang puso ang tila naiwan sa loob. Bawat hakbang palayo ay isang napakabigat na pagsubok. Dahan-dahan siyang naglakad, kasama ang kanyang anak, palapit sa itim na sasakyan na naghihintay sa kanila. Palapit sa isang buhay na hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang harapin. Para kay Sei, ang biyahe sa eroplano, ang unang pagkakataon ni Sana at Sai. Para sa bata, iyon ay isang malaking mahika, ang paglipad sa ibabaw ng mga ulap. Para kay Sana, iyon ay isang mahabang oras ng pagkabingi at paninikip ng dibdib. Paglapag nila sa Manila, isang ibang mundo ang sumalubong sa kanila. Ang ingay ng mga busina, ang dami ng tao, ang mga nagtataasang gusali. Para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Isang itim na van ang sumundo sa kanila. Sa buong biyahe, si Sei ay nakadikit sa bintana. Namimilog ang mga mata sa pagkamangha. Si Sana naman ay tahimik lang. Ang puso niya ay mas maingay pa sa traffic sa labas. Pagkatapos ng halos isang oras, pumasok ang van sa isang malaking gate. Bumungad sa kanila ang isang mahabang daan na napapaligiran ng malalagong halaman at mga puno. At sa dulo nito, naroon ang bahay. Hindi ito bahay, isa itong mansyon. Puti, malaki, at tila isang palasyo mula sa mga kwentong diwata. Napahawak ng mahigpit si Sana sa kamay ng kanyang anak. Ang simpleng tahanan nila sa probinsya ay kasya lang siguro sa garahe nito. Welcome home. Sa ngayon, mahinang sabi ni Yuan na tila nahihiya sa karangyaan ng kanyang tahanan. Bumukas ang pinto ng van, sinalubong sila ng lamig ng aircon at ng isang hanay ng mga kasambahay na nakauniporme. Lahat sila ay nakayuko, nagbibigay galang. Wow, ang laki! Bulong ni Sei, kumapit sa damit ng ina. Naramdaman ni Sana ang mga mata ng mga katulong sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, ang kanyang simpleng bestida at mga luma niyang tsinelas. Naramdaman niya ang biglaang hiya. Hindi siya nabibilang dito. Ma'am, sir, welcome po. Sabi ng isang may edad na babae na tila siyang mayordoma. Salamat manang, sagot ni Yuan. Si Isabel, at na para bang tinawag ng isang mahika, isang boses ng babae ang narinig mula sa itaas. Nandito ako, mahal. Napatingala si Sana mula sa tuktok ng isang malawak at pakurbang hagdanan. Isang babae ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay tila inukit ng isang anghel. Bawat kilos niya ay puno ng grasya at kumpiyansa. Para siyang isang reyna na bumababa sa kanyang trono. Ito si Isabel. Ang asawa. Yuan, sabi nito. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi habang nilalapitan sila. Hinalikan niya si Yuan sa pisngi bago ibinaling ang kanyang pansin sa kanila. Ang mga mata ni Isabel ay ngumingiti, ngunit naramdaman ni Sana ang isang kakaibang lamig sa likod ng mga iyon. So, ito na pala sila, sabi ni Isabel. Ang kanyang tingin ay diretso kay Sana, bago ito lumuhod para magpantay sila ni Sei. At ikaw siguro si Sei, ang cute mo namang bata. Hinawakan ni Isabel ang pisngi ni Sei. Automatikong umatras ang bata at nagtago sa likod ni Sana. Isang bahagyang pagbabago
Ang nakita ni Sana sa ngiti ni Isabel, isang kislap ng inis na mabilis ding nawala. Tumayo ito at hinarap si Sana. At ikaw si Sana, sabi ni Isabel. Inilahad ang kamay. I'm Isabel. Ikinagagalak kitang makilala. Nag-aalangan man, tinanggap ni Sana ang kamay nito. Ang kamay ni Isabel ay malambot at malamig. Huwag kang mag-alala, sabi ulit ni Isabel. Ang boses ay puno ng pag-unawa na parang peke. Alam ko ang buong kwento. Matagal na naming problema ni Yuan ang hindi pagkakaroon ng anak. Kaya itong batang ito, isa siyang biyaya. Niyakap ni Isabel si Say na nagulat sa biglaang kilos. Hinalikan niya ito sa noo. Ituring mo na rin akong pangalawang ina mo, okay? Nakangiting tumingin si Yuan sa eksena. Tila nakahinga ng maluwag na naging maayos ang lahat. Pinasalalamatan niya si Isabel sa kanyang pagiging maunawain. Ngunit si Sana na mas malapit sa kanila ay nakita ang hindi nakita ni Yuan. Ang paraan ng paghigpit ng hawak ni Isabel sa balikat ni Say. Ang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nang maglaon, habang ipinapakita ng isang katulong kay Sana ang kwartong tutuluyan nila, isang malaki at magandang silid na mas malaki pa sa dati nilang bahay. Pumasok si Isabel. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Wala na ang matamis na ngiti. Ang mukha niya ay seryoso at malamig. Maganda ba ang kwarto? Tanong ni Isabel. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango lang si Sana, niyayakap si Say na tila pagod na sa buong araw. Mabuti, sabi ni Isabel, naglalakad palapit. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay habang wala si Yuan. Huminto siya sa harap ni Sana. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pandidiri. Nandito ka para sa bata. Ako ang asawa. Ako ang may bahay dito. Ang lahat ng bagay sa pamamahay na ito ay dumadaan sa akin. Lumapit pa siya. Halos isang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Hindi ka pamilya. Isa kang obligasyon. Isang responsibilidad na kailangan naming akuin dahil sa pagkakamali ng asawa ko. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Naramdaman ni Sana ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag para sa kanyang anak. Ngumiti muli si Isabel, isang ngiting nakakakilabot. Itinuktok niya ang kanyang daliri sa noo ni Sana. Kaya huwag mong isipin na dahil nandito ka, may lugar ka na sa pamilyang ito. Tumalikod si Isabel at naglakad patungo sa pinto. Bago niya ito buksan, lumingon siyang muli. Welcome sa impyerno ko, Sana. At pagkasabi niyon, lumabas siya, isinara ang pinto ng may malakas na kalabog at iniwan si Sana na nanginginig sa takot at galit, yakap-yakap ang kanyang anak sa isang ginintuang hawla. Ang tawa ng isang bata ay may kakaibang kapangyarihan. Para kay Yuan, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Mas matamis pa sa anumang papuri mula sa isang business partner. Mas mahalaga pa sa tunog ng pagtaas ng stocks ng kanyang kumpanya. Nasa gitna sila ng malawak na swimming pool ng mansyon. Buhat-buhat niya si Say na masayang nagtatampisaw at tumatawa ng malakas sa tuwing itataas niya ito sa ere. Ang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga basang katawan. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Yuan ang isang kaligayahang hindi pa niya naramdaman kailanman. Ulit, Papa! Sigaw ni Say. Ang munting boses nito ay puno ng pananabik. Papa! Ang salitang yon. Sa tuwing naririnig niya ito, tila may isang bahagi sa kanyang puso na nabubuo. Napatingin siya sa gilid ng pool kung saan nakaupo si Sana. Nakasuot ito ng isang simpleng t-shirt at shorts. Ang mga paa ay nakababad sa tubig. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood sila. Isang ngiting totoo,
Isang nangiting nagpapakita ng kapayapaan na bihira niyang makita rito sa Manila. Sa mga sandaling tulad nito, nakakalimutan ni Yuan ang lahat, ang kasalanan, ang nakaraan, ang komplikadong buhay niya. Ang naroon lang ay siya, si Sana at ang kanilang anak. Para silang isang tunay na pamilya. Gabi-gabi, pagkatapos niyang patulugin si Sai sa pamamagitan ng pagbabasa ng kwento, hinahanap niya si Sana. Madalas, natatagpuan niya ito sa kusina. Tahimik na nagtitimpla ng gatas o kumakain ng mag-isa. Isang gabi, naabutan niya itong nakatulala habang nakatingin sa labas ng bintana. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Yuan, dahan-dahang lumapit. Nagulat si Sana. "Hindi pa ako inaantok." Mahina niyang sagot. Sumandal si Yuan sa katabing counter. "Salamat, Sana." Nagtatakang napatingin sa kanya si Sana. "Para saan?" "Para dito. Para sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito." "Kay Sei." Tumingin si Yuan sa kanyang mga kamay. "Alam kong hindi sapat ang salitang sorry sa 7 taon na nawala ako. Pero gusto kong malaman mo, ito na ang pinakamasayang mga araw ng buhay ko." Nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga pisngi ni Sana. Para naman sa kanya ang lahat ng ito. Sagot nito, umiiwas ng tingin. Ang mga ganitong ninakaw na sandali ang nagiging kanlungan ni Yuan. Ngunit unti-unti, napapansin niya ang mga anino sa kanilang paraiso. Isang araw, umuwi si Yuan na may dalang malaking kahon. Isang laruang truck na may mga ilaw at tumutunog. Sabik na sabik niya itong ibinigay kay Sai, na tuwang-tuwang naglaro nito sa sahig ng sala. Ngunit kinabukasan, hindi na niya nakita ang truck. Sa halip, ang nilalaro ni Sei ay isang set ng mga mamahaling wooden blocks. "Nasaan na yung truck, anak?" tanong niya. "Sabi po ni Mommy Belle, mas maganda daw po ito para sa utak ko." Sagot ng bata. Nang tanungin niya si Isabel, ang sagot nito ay kalmado at puno ng lohika. "Mahal, it's too noisy. At saka, these educational toys are better for his cognitive development. I only want what's best for him." May punto si Isabel, pero hindi maalis sa isip ni Yuan ang kislap sa mata ni Sei habang nilalaro ang maingay na truck. Ang mas nagpabahala sa kanya ay nangyari isang hapon. Papunta siya sa library nang marinig niya ang boses ni Isabel at Sei mula sa loob. Hindi pa niya binubuksan ang pinto nang marinig niya ang sinasabi ng asawa. "Very good, Sei. Can you say it again for Mommy Belle?" "Mommy Belle." "Good boy. You see, you have 2 mommies now. Your Nanay Sana and your Mommy Belle." Biglang nanlamig si Yuan. Pumasok siya sa silid. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay hindi nagbago. "Oh, mahal. Nandyan ka pala. We were just practicing his reading." Hinintay niyang makaalis si Sei bago niya hinarap ang asawa. "Isabel, anong ibig sabihin nun? Bakit mo siya tinuturo ang tawagin kang mommy?" Ang mukha ni Isabel ay nagpakita ng pagkagulat na agad napalitan ng sakit. "Yuan, anong masama doon? Gusto ko lang maramdaman ng bata na parte siya ng pamilyang ito, na may ina rin siya dito sa bahay. Is that so wrong? I thought this is what we both wanted." Natigilan si Yuan. Ang paraan ng pagsasalita ni Isabel, ang lungkot sa kanyang mga mata, ay nagparamdam sa kanya na siya ang masama. Siya ang hindi makatwiran. Hindi naman sa ganoon," sabi niya, nawawalan ng sasabihin. Ngunit ang pagdududa ay naitanim na. Isang gabi, nagising si Yuan sa mahinang ubo mula sa kwarto ni Sei. Pagpasok niya, nakita niya si Sana na nilalagyan ng basang bimpo ang noo ng bata. Nilalagnat ito ng mataas. "Anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Yuan. "Mataas ang lagnat niya." Sagot ni Sana, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hinahaplos niya ang buhok ng nanginginig na anak. "Kukuha lang ako ng gamot sa baba." Akmang tatayo si Sana nang bumukas ang pinto at pumasok si Isabel na tila narinig ang lahat. Nakasuot ito ng isang silk robe
at ang muka ay kalmado. "Ako na ang bahala," sabi ni Isabel sa isang tonong hindi tumatanggap ng pagtutol. Hawak na niya ang kanyang cellphone. "Tatawagan ko si Dr. Alcaraz, ang family doctor natin. He's the best pediatrician. Sana kumuha ka ng planggana na may maligamgam na tubig. Bilis." Napatanga si Sana na tila inagawa ng karapatan. Siya ang ina. Alam niya ang gagawin. "Isabel?" Kaya na ni Sana. Panimula ni Yuan. "Yuan, this is not the time for that." Putol ni Isabel. Ang mga mata ay nakapako kay Yuan. Matigas at seryoso. "The child has a high fever. We need a professional, not a home remedy from the province." Pagkasabi niyon, tinalikuran niya sila at nagsimula na ng makipag-usap sa doktor sa telepono. Naiwan si Yuan na nakatayo, nakatingin sa pagitan ng kanyang asawa na kumokontrol sa sitwasyon at kay Sana na dahan-dahang tumayo at lumabas ng kwarto para sumunod sa utos. Sa mukha ni Sana, nakita ni Yuan ang isang matinding sakit. Ang sakit ng isang inang pinagdamutan ng karapatang alagaan ang sarili niyang anak. Ang mansyon ay humihinga. Iyon ang nararamdaman ni Sana sa tuwing siya ay nag-iisa. Ang bawat sulok ay tila may mata. Ang bawat anino ay tila may hininga. Ang katahimikan dito ay hindi payapa. Ito ay mabigat. Puno ng mga sikretong hindi niya alam. Ilang linggo na silang narito. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging estranghero sa sarili niyang anak. Si Sei ay masaya. May bago itong mga laruan, mga bagong damit at isang mommy bell na laging nakangiti sa kanya. Ngunit ang mga ngiting iyon ang kinatatakutan ni Sana sa tuwing nakikita niya si Isabel na kasama si Sei. Para siyang nanonood ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang kaisa-isang yaman. Mabait si Isabel sa harap ni Yuan, napakabait. Ngunit kapag sila na lang, ang mga mata nito ay nangungusap ng ibang kwento. Isang hapon, habang abala si Yuan sa opisina at si Sai ay natutulog, naramdaman ni Sana ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay lulunukin siya ng buo ng malaking bahay na ito. Kailangan niya ng hangin. Naglakad-lakad siya. Walang tiyak na patutunguhan. Napadpad siya sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan. Dito, ang mga gamit ay natatakpan ng puting tela. Maalikabok. Tila isang pakpak ng mansyon na matagal nang nakalimutan. Sa dulo ng pasilyo ay may isang pinto na bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. Isang lumang silid-aklatan o opisina ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng mga lumang libro at papel ay sumalubong sa kanya. Naglibot ang kanyang paningin. Sa isang sulok ay may mga nakatambak na kahon. Habang papalapit siya, natapakan niya ang isang nakausling paa ng maliit na mesa. Nawalan siya ng balanse at napahawak siya sa mga kahon para suportahan ang sarili. Sa kasamaang palad, ang mga kahon ay gumuho. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napaupo si Sana sa sahig, napapaligiran ng mga nagkalat na lumang dokumento at libro. Nako, ibulong niya sa sarili at nagsimulang damputin ang mga ito. Ngunit isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang kulay brown na folder na walang anumang marka maliban sa isang pangalan na nakaprinta sa isang maliit na label. Ang pangalan niya, Sana de la Cruz. Biglang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Bakit narito ang pangalan niya sa isang lumang folder sa mansyon ni Yuan? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang parte ng kanyang isip ay sumisigaw na ibalik niya ito sa kahon at kalimutan na ang lahat. Huwag nang maghanap ng gulo. Ngunit ang isa pang parte, ang parte na laging nakakaramdam ng panganib sa bahay na ito, ay nag-utos sa kanya na buksan ito. Dahan-dahan, binuklat niya ang folder. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi isang dokumento.
Isa itong litrato. Isang litrato niya. Nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay sa probinsya, nagsasampay ng mga damit. Ang kuha ay malinaw na kinuha nang hindi niya alam mula sa malayo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. May nagmamanman sa kanya. Nanginginig niyang inilipat ang litrato. Sa ilalim nito ay isa pa. Isang litrato ni Say, masayang naglalaro ng kanyang sirang laruan sa lupa. Isang close-up. Kitang-kita ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak. Ang kilabot ay napalitan ng galit. Sino ang may karapatang kunan ng litrato ang anak niya ng palihim? Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga litrato. Ang palengke na pinupuntahan niya, ang maliit na eskwelahan ni Sai, ang bawat sulok ng kanilang simpleng buhay, nakunan at nakatago sa folder na ito. Sa ilalim ng mga litrato ay may mga papel, mga report. Binasa niya ang unang linya ng pinakaibabaw na report. Surveillance report. Subject: Sana de la Cruz and Say location, Bargy, Santa Monica, San Pablo, Laguna. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat pangungusap ay naglalarawan ng kanyang araw-araw na gawain na para bang siya ay isang kriminal na inoobserbahan. 600 a.m. Subject: Sana wakes up, prepares breakfast. 7:30 a.m. Subject walks son, Say to the local elementary school. 4 p.m. Subject fetches son from school. Ngunit ang pinakanagpadurog sa kanyang puso ay ang petsa. Ang petsa sa pinakaunang report, 3 buwan. 3 buwan bago ang araw na biglang sumulpot si Yuan sa kanilang probinsya. Ang pagdating niya ay hindi aksidente. Ang pagkikita nila ay hindi tadhana. Hindi siya hinanap ni Yuan. May nagturo sa kanya kung nasaan sila. Nanginginig niyang binuklat ang huling pahina ng pinakahuling report. Isang maikling mensahe ang nakasulat doon, tila isang huling utos mula sa kliyente. Moktiw daduk saknyan. Sansang chojayduan tu. Kwok gap ge. Target confirmed. Prepare for phase 2, the encounter. At sa pinakailalim sa espasyo para sa kung kanino ipapadala ang report, isang pangalan lang ang nakasulat. Isang pangalang nagpabagsak sa buong mundo ni Sana, client. Isabel Montemayor. De Villa napasinghap si Sana. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang pagdating ni Yuan. Ang pekeng pagtanggap ni Isabel. Ang unti-unting pag-angkin nito sa kanyang anak. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang kwento ng pagtubos. Isa itong plano. Isa itong bitag. At sila ng kanyang anak ang pain. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak-hawak ang folder na para bang iyon ang tanging bagay na totoo sa mundong ito. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw at nag-aapoy na galit. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang tambol ng digmaan. Dumiretso siya sa engrandeng sala kung saan natagpuan niya si Isabel na kalmadong nagbabasa ng isang magazine na para bang walang anumang masamang nangyayari sa mundo. Itinapon ni Sana ang folder sa mesang babasagin sa harap ni Isabel. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagulat na napatingin si Isabel, una sa folder, pagkatapos ay kay Sana. Ano ang ibig sabihin nito, Isabel? Tanong ni Sana. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pinipigilang galit. Kinuha ni Isabel ang folder. Binuklat niya ito ng dahan-dahan, tila hindi nagulat sa laman. Tumingin siyang muli kay Sana at sa unang pagkakataon, wala na ang maskara. Wala na ang peking ngiti. Ang naroon na lang ay isang malamig at mapanuyang tingin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Natuklasan mo na pala. Akala ko mas matalino ka.
Napanood ni Isabel ang unti-unting pagbagsak ng mundo sa mga mata ni Sana. Ang pagkabigla, ang galit, ang kawalan ng paniniwala. At sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang bahagi niya ang nasiyahan dito. Tanga, iyon ang naisip ni Isabel. Akala niya talaga isa itong fairy tale. Natuklasan mo na pala. Akala ko mas matalino ka. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Isabel nang may lamig at katiyakan. Wala nang dahilan para magpanggap. Ang daga ay pumasok na sa bitag at ngayon ay nalaman nitong sarado na ang pinto. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawang isatinig ni Sana. Basag ang boses. Tumawa si Isabel, isang tawang walang kagalakan. Bakit? Dahil kailangan ko ng anak, Sana. Isang tagapagmana. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil ang tingin mo sa anak mo ay isang anak lang. Para sa akin, si Say ay isang susi. Ang susi para manatili ang pangalang De Villa sa akin. Para sa lahat ng pinaghirapan ko. Lumakad siya palibot sa mesa. Dahan-dahan na parang isang leon na pinaglalaruan ng kanyang biktima bago ito lapain. At ikaw? Tinitigan niya si Sana mula ulo hanggang paa. Isa ka lang aksidente, isang incubator na nagkataong nagamit ng asawa ko. At ngayon na nakuha ko na ang produkto, tapos na ang papel mo. Hindi mo siya makukuha sa akin. Sigaw ni Sana. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas. Talaga ba? Muling namang ngumiti si Isabel. Tingin mo sino ang paniniwalaan ni Yuan? Ang kanyang asawa na laging nasa tabi niya? O ang probinsyanang babae na bigla na lang sumulpot na may dalang eskandalo? Dito nagsimula ang digmaan ni Isabel. Hindi ito isang digmaan ng sigawan o pisikal na away. Ang digmaan niya ay mas tahimik, mas tuso, at mas nakamamatay. Ito ay isang digmaan ng isipan. Ang unang labanan ay isang hapunan kasama ang mga business partners ni Yuan. Inimbitahan ni Isabel si Sana na sumali sa kanila. Sinadya niyang pagsuotin si Sana ng isang simpleng bestida na halatang hindi bagay sa karangyaan ng okasyon. Sa gitna ng hapunan, tinanong ni Isabel si Sana tungkol sa buhay nito sa probinsya, sa paraang nagmumukha itong kaawa-awa at ignorante sa harap ng kanilang mga bisita. Nakakatuwa, ano? Sana has such simple dreams, sabi ni Isabel sa kanilang mga bisita na may pekeng paghanga. While we talk about stocks and mergers, she's probably thinking about the price of fish in the market. It's refreshing. Nakita ni Sana ang mga tinging ipinupukol sa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumalabas. Ang sunod na atake ni Isabel ay direktang itinarget kay Yuan. Mahal, sabi niya kay Yuan isang gabi habang nakahiga sila sa kanilang kama. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Napapansin ko lang ang paraan ng pagtingin sa iyo ni Sana. Alam kong nagpapasalamat lang siya, pero nag-aalala ako na baka nabibigyan niya ng ibang kahulugan ang kabaitan mo. Baka isipin niyang may lugar na siya rito, higit pa sa pagiging ina mo, ina ni Say. Itinanim ni Isabel ang duda at sinigurado niyang didiligan niya ito araw-araw. Nag-utos siya sa isang katulong na sadyaing magkamali sa pag-aalaga kay Say, tulad ng pagbibigay ng maling pagkain. At nang magalit si Sana, isang reaksyon ng isang nag-aalalang ina, agad na lumitaw si Isabel para ayusin ang gulo. Naabutan sila ni Yuan na sumisigaw si Sana sa umiiyak na katulong. Sana, calm down, sabi ni Yuan. It's okay, mahal, malumanay na sabi ni Isabel, niyayakap ang katulong. Ako na ang bahala. She's just stressed. Hindi siya sanay sa ganitong buhay. Sa mata ni Yuan, si Isabel ang kalmado at maunawain. Si Sana ang nagiging iritable at wala sa kontrol. Ang pinakamasakit na ginawa ni Isabel ay ang paggamit mismo kay Say. Inilabas niya ang mga lumang photo album, mga litrato nila ni Yuan.
ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa. Tingnan mo, Say, sabi ni Isabel habang nakakandong ang bata sa kanya. Ito si Papa at ito si Mommy Belle. Bago ka pa dumating, kami na ang pamilya. Unti-unti, binubura ni Isabel si Sana sa naratibo ng pamilya. Ginagawa siyang isang taong dumating lang. Isang gabi, hindi na nakatiis si Sana. Hinintay niya si Yuan sa library. Nang pumasok ito, nanginginig siyang nagsalita. Yuan, kailangan nating mag-usap. Tungkol kay Isabel. May plano siya. Niloloko ka lang niya. Sinubukan niyang ipaliwanag ang tungkol sa folder, sa mga litrato, sa mga sinabi ni Isabel. Ngunit sa bawat salita niya, lalo siyang nagmumukhang desperada at wala sa sarili. Ang kanyang mga salita ay magulo, puno ng emosyon. Tinitigan siya ni Yuan. Ang mukha ay puno ng pagod at pagkalito. Nakikita na niya ngayon ang babaeng sinasabi ni Isabel, isang babaeng unstable at stressed. Huminga ng malalim si Yuan. Lumapit siya, ngunit hindi para yakapin si Sana. Hinawakan niya ito sa balikat na may distansya. Sana, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Baka kailangan mo lang ng espasyo. Masyado ka ng stress. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Hindi siya pinaniwalaan. Ang kanyang katotohanan ay ibinasura na parang isang imahinasyon lang. Ang huling hibla ng pag-asa na kakampihan siya ni Yuan ay naputol. Ngumiti si Isabel mula sa anino sa labas ng pinto ng library. Isang ngahang ngiti ng isang reyna na nanalo na naman sa isang laban. Ang mga salita ni Yuan ay isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Sana, baka kailangan mo lang ng espasyo. Masyado ka ng stress. Hindi siya pinaniwalaan. Pagkatapos ng gabing iyon, naramdaman ni Sana ang unti-unting paglamig ng buong bahay. Ang mga ngiti ng katulong ay naging pilit. Ang mga tingin nila ay puno ng pag-iwas. Si Yuan ay laging abala. Laging may pulong. Laging wala sa bahay. At kung naroon man siya, iniiwasan niyang mapag-isa sila. Ang salitang stress ay naging isang tatak na ikinabit sa kanyang pagkatao. Siya ang babaeng stressed, ang babaeng unstable, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagbabago kay Sai. Isang hapon, nakita niyang naglalaro ang anak sa hardin. Nilapitan niya ito, umupo sa damuhan, at sinubukang kausapin ito tulad ng dati. Anak, naalala mo pa ba yung bahay natin sa probinsya? Malambing niyang tanong. Yung ilog na pinapaliguan natin? Tumingin sa kanya si Say. Ang mga mata ay puno ng pagkalito ng isang bata. Opo, nanay. Pero sabi po ni Mommy Belle, mas maganda daw po dito. Marami daw pong swimming pool. At saka po, sabi niya, dito na daw po tayo titira forever. Forever. Ang salitang yon ay isang punyal na bumaon sa puso ni Sana. Anak, sabi niya, hinawakan ng mga kamay ng bata. Ako ang nanay mo, ang nag-iisa mong nanay. Opo, sagot ni Say. Pero sabi po ni Mommy Belle, dalawa na daw po kayo. Para daw po mas marami ang nagmamahal sa akin. Hindi na nakasagot si Sana. Paano mo lalabanan ang isang kalaban na ginagamit ang pagmamahal bilang armas? Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Dala-dala ang isang sakit na hindi niya mailabas. Ang gabi ng kanyang tuluyang pagbagsak ay dumating nang hindi niya inaasahan. Nagsimula ito sa isang matinding pag-aaway nila ni Yuan. Dala ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Muli niyang hinarap ang lalaki. Yuan, maniwala ka sa akin. Sigaw niya. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na bumabagsak. May masamang plano si Isabel. Ginagamit ka lang niya. Ginagamit niya ang anak natin. Tama na Sana, sagot ni Yuan. Ang boses ay pagod na. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang tanging nakikita ko lang ay isang pamilyang sinisira mo dahil sa mga haka-haka mo.
Sa gitna ng kanilang sigawan, isang kalmadong boses ang pumagitna. "Mahal, anong nangyayari?" Si Isabel, nakatayo sa may pinto, ang mukha ay puno ng pag-aalala. May hawak siyang isang brown folder, kapareho ng natagpuan ni Sana. "Isabel, please," sabi ni Juan, napahilamos sa kanyang mukha. "Juan, patawarin mo ako," sabi ni Isabel, ang boses ay nanginginig na tila napipilitan. "Ayoko sanang ipakita ito sa'yo pero nag-aalala na talaga ako para sa kaligtasan ni Say." Iniabot niya ang folder kay Yuan. Hindi nakita ni Sana ang laman nito, ngunit napanood niya ang pagbabago sa mukha ni Yuan habang binabasa ito. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkabigla ay napalitan ng takot. At sa huli, isang malamig at matigas na desisyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Itiniklop ni Yuan ang folder. Hindi niya tinignan si Sana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang malayong lugar. "Sana," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Para sa kapakanan ni Say, I think it's best if you don't stay alone with him for now, hanggat hindi natin naaayos to." Gumuho ang mundo ni Sana. Ang mga salitang yon, ang hatol na yon, iyon na ang katapusan. Inalis na sa kanya ang karapatan sa sarili niyang anak. Hindi na siya sumagot. Wala nang salitang kayang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila at naglakad paakyat sa kanyang silid na parang isang kaluluwang pagod. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Say. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Mula sa siwang, narinig niya ito. Isang malambing na boses na kumakanta ng isang pampatulog na kanta. Ang kantang lagi niyang kinakanta para kay Say. Ang kantang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ngunit hindi siya ang kumakanta. Si Isabel. Nakasandal si Sana sa malamig na pader sa labas ng silid. Naramdaman niya ang unti-unting pagdulas niya pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Doon, sa dilim ng pasilyo, sa labas ng kwarto ng sarili niyang anak, tahimik siyang umiyak. Wala nang natira. Lahat ay nawala. Kinabukasan, habang nakaupo siyang parang isang estatwa sa kanyang silid, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok ang mayordoma. "Ma'am Sana, may bisita po kayo sa baba," isang abogado. Pagbaba niya, isang lalaking naka-Amerikana ang naghihintay sala. Hindi ito nagpakilala kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit alam na ni Sana. Inilapag ng abogado ang isang makapal na sobre sa mesa. "Miss Dela Cruz," panimula ng lalaki. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Narito po ako para mag-alok ng isang kasunduan." Binuksan niya ang sobre at inilatag ang mga dokumento. "Ang kliyente ko ay handang magbigay sa inyo ng halagang ito," sabi niya. Tinuturo ang isang numero na may napakaraming zero, isang halagang hindi pa nakita ni Sana sa buong buhay niya. "Kapalit nito, pipirmahan ninyo itong kasulatan na nagsasaad na isinusuko ninyo ng buo at permanente ang inyong parental rights kay Say de Villa." Huminto ang paghinga ni Sana. "Kung hindi kayo papayag," patuloy ng abogado, "mapipilitan ng kliyente ko na magsampa ng kaso para sa sole custody at base sa mga ebidensyang hawak namin." Sinulyapan niya ang isang folder sa kanyang tabi na alam ni Sana ay ang pekeng psychological report na ginawa ni Isabel. "I can assure you, it is a case you cannot win." Ang mga salita ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang ulo. Isang kasunduan, isang pagpipilian, pera kapalit ng kanyang anak, o isang laban na sigurado na siyang talo. Tumingin si Sana sa labas ng bintana. Sa hardin, nakita niya si Say masayang naglalaro habang binabantayan ni Isabel. Mula sa malayo, mukha silang isang perpektong mag-ina. Naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nabasag. Ito na ba ang katapusan?
Ito na ba ang parusa sa isang pagkakamaling nagawa niya 7 taon na ang nakalipas? Ang manalo sa labang ito ay imposible. Tinalo na siya. Ngunit ang sumuko, ang pirmahan ng papel na yon, ay parang pagpirma sa sarili niyang hatol ng kamatayan. Ang katahimikan sa bahay ay nakakabingi. Para kay Yuan, ang bawat sulok ay sumisigaw ng isang salita. Kasalanan. Ilang araw na niyang iniiwasan si Sana. Pinaniwala niya ang sarili na ginagawa niya ito para sa kapayapaan, para sa kapakanan ni Sei. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang duwag lang siya. Takot siyang harapin ang katotohanan na baka nagkamali siya. Pumasok si Isabel sa kanyang opisina sa bahay, kalmado, nakangiti, ang reyna sa kanyang palasyo. Mahal, sabi nito, inilapag ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Nakausap na ng abogado si Sana. I think this is the best solution for everyone. She gets a new life, a very comfortable one. At si Sei, magkakaroon ng stability, ng isang tunay na pamilya. Tumingin si Yuan sa mukha ng kanyang asawa. Perpekto, maunawain, ang imahe ng isang perpektong asawa. Pero bakit may isang bagay sa loob niya ang sumisigaw na mali ito? Pumayag ba siya? Tanong ni Yuan, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi pa, but she will. May kumpiyansang sagot ni Isabel. It's the logical choice. Logical. Ang salitang yon, iyon ang gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa isip ni Yuan. Bigla, ang lahat ng alaala niya kay Sana ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang takot sa mga mata nito nang una niya itong makita sa probinsya. Isang takot para sa anak niya, hindi para sa sarili. Ang pagtanggi nito sa kanyang pera noong una, ang nag-iisang dahilan kung bakit ito sumama sa Manila para sa kinabukasan ni Sei. Ang pag-aalaga nito nang magkalagnat ang bata. Ang hirap at sakripisyo na nakaukit sa mga kalyo sa kamay nito. Luhikal ba para sa isang inang tulad ni Sana na ipagpalit ang kanyang anak sa pera? Hindi. Hindi niya ipagbibili ang anak niya. Ang realisasyon ay isang kidlat na tumama sa kanya. Isang malakas at nakakasilaw na kidlat na biglang nagliwanag sa lahat ng kasinungalingan ni Isabel. Tumayo si Yuan. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Isabel. May kailangan lang akong balikan, sagot ni Yuan. Ang boses niya ay biglang naging malamig at matigas. Dumiretso siya sa library, sa lugar kung saan sila huling nag-away ni Sana. Hinanap niya ang folder na pilit nitong ipinapakita sa kanya. Nakita niya ito sa ilalim ng isang mesa, kung saan ito napunta matapos niyang itulak palayo. Binuksan niya ito, ang mga litrato, ang surveillance reports. Ang pangalan ni Isabel, ang dugo ni Yuan ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Totoo ang lahat. Hindi nag-iimbento si Sana. Hindi siya unstable. Nagsisinungaling si Isabel. Sa likod ng report, nakita niya ang pangalan ng private investigation agency. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero nito sa internet. Isang lalaki ang sumagot. Ito po ba ang Veritas Investigations? Tanong ni Yuan. Pinipilit na maging kalmado. Gusto kong makausap ang investigador na humawak sa kaso ni Sana de la Cruz. I'm sorry, sir. That's confidential information. Sagot ng lalaki. Ang pangalan ko ay Yuan de Villa. Mariing sabi ni Yuan. Asawa ako ng kliyente ninyo. At kung hindi mo ako sasagutin, sisiguraduhin kong hindi na kayo magkakaroon ng lisensya para mag-operate. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Maghintay po kayo, sir. Makalipas ang ilang minuto, isang ibang boses ang nagsalita. Mr. De Villa, ako po si Marco, ang humawak sa kaso. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Yuan. Sir, may non-disclosure agreement po kami. Wala akong pakialam sa agreement ninyo, sigaw ni Yuan. Hindi na mapigilan ang galit. Sabihin mo sa akin ang totoo
o sisirain ko ang buhay mo. Marahil ay naramdaman ng investigador ang panganib sa boses ni Yuan. Marahil ay kinain na rin ito ng sariling konsensya. Huminga ito ng malalim. Sir, inutusan lang po ako ni Mrs. De Villa. Nagsimulang magtapat ang lalaki. Pinahanap niya sa akin ang babae at ang bata. Pagkatapos, inutusan niya akong gumawa ng pekeng psychological report. Isang report na magpapakita na unstable si Miss De La Cruz at posibleng makasama sa bata. Ipinadala niya sa akin ang mga detalye na gusto niyang ilagay. Sir, wala pong katotohanan ng report na yon. Pinagsisihan ko na po ito. Sa huling bahagi, ipinadala ni Marco ang isang audio file sa email ni Yuan. Isang recording ng pag-uusap nila ni Isabel. I want you to make her look crazy, Marco. Do whatever it takes. Make them believe she is a threat to her own child. Nabitawan ni Yuan ang kanyang cellphone. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay halos magpabagsak sa kanya. Ang bawat masasakit na salita na sinabi niya kay Sana. Ang bawat tingin ng pagdududa. Ang bawat sandali na pinili niyang paniwalaan ang kasinungalingan sa halip na ang katotohanan na nasa harap na niya. Siya ang nanakit kay Sana. Siya ang nagtulak dito sa bingit ng kawalan. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagsisisi. Isang galit na nakatuon, hindi lang kay Isabel, kundi sa sarili niya. Mabilis siyang naglakad palabas ng library. Bawat hakbang niya ay mabigat sa sahig na gawa sa marmol. Wala siyang ibang iniisip, kundi ang makarating kay Sana. Ang humingi ng tawad. Ang subukang itama ang lahat. Pagdating niya sa grand staircase, natanaw niya ang eksena sa baba. Si Isabel, nakatayo sa harap ni Sana na nakaupo sa sofa. Hawak ni Isabel ang isang ballpen at ang mga papeles ng kasunduan. Pirmahan mo na ito, Sana. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi! Mahinang sagot ni Sana. Nakita ni Yuan ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang pekeng pasensya ay nawala. Napalitan ng purong galit. Itinaas nito ang kanyang kamay. Akmang sasampalin si Sana. Sino ka para tumanggi sa akin? Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa man dumapo ang palad ni Isabel, sa mukha ni Sana, isang sigaw ang pumuno sa buong mansyon. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Yuan. Isabel! Itigil mo yan! Napahinto ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. Si Sana ay napatingala. Ang mga mata ay puno ng luha at gulat. Dahan-dahang bumaba si Yuan sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakatutok lamang sa kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya ay isang hatol na papalapit. Ang hari ay nagbalik sa kanyang palasyo. Ngunit hindi para umupo sa trono, kundi para wasakin ito. Ang sigaw ni Yuan ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang matalim na patalim na pumutol sa lahat ng kasinungalingan. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Isabel. Yuan, anong ginagawa mo dito? Akala mo ano? Tanong ni Yuan. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Nakatayo na siya ngayon sa pagitan ng dalawang babae. Akala mo hindi ko malalaman? Inilabas niya ang kanyang cellphone. Pindot niya ang play. Ang boses ni Isabel, malinaw at walang duda, ay umalingaw-ngaw mula sa speaker. Pinupuno ang buong sala. I want you to make her look crazy, Marco. Do whatever it takes. Make them believe she is a threat to her own child. Ang kulay sa mukha ni Isabel ay biglang nawala. Para siyang isang estatwang gawa sa porselana na biglang nabasag. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Yuan, I can explain. Sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay nanginginig. Wala ka nang kailangang ipaliwanag, putol ni Yuan. Kinuha niya ang mga papeles ng kasunduan mula sa mesa at dahan-dahan itong pinunit sa gitna.
Sa harap mismo ng mga mata ni Isabel, tapos na tayo. Tumingin siya sa kanyang asawa, hindi na may galit, kundi may awa. Inagaw mo sa akin ang pagkakataong maging ama sa loob ng 7 taon. Sinubukan mong agawin ang isang ina mula sa kanyang anak. Lahat para sa pera? Para sa pangalan? Get out of my house, Isabel, now. Hindi mo magagawa sa akin to. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang pagkakalma ay napalitan na ng desperasyon. May karapatan ako dito. Asawa mo ako. My lawyers will contact you. Malamig na sagot ni Juan bago tumingin sa mayordoma na nanginginig sa isang sulok. Manang, ihatid ninyo si Ma'am Isabel palabas at ihanda ninyo ang mga gamit niya. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Isabel si Sana. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot, ngunit wala na itong kapangyarihan. Isa na lamang siyang reyna na nawalan ng korona. Tahimik siyang tumalikod at sumunod sa mayordoma palabas. Nang mawala na si Isabel, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Ang lahat ng lakas sa katawan ni Juan ay tila biglang nawala. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Sana na nanatiling nakaupo sa sofa, nakatingin sa kawalan, na para bang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay bumalik ng may dobleng tindi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap ni Sana. Ang isang CEO na kinatatakutan ng marami ay nakaluhod ngayon, wasak at puno ng pagsisisi. Sana, bulong niya, ang boses niya ay basag. Hindi niya kayang tignan ito sa mata. Sana, patawarin mo ako. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Mga luhang hindi niya nailabas sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko, sa pagiging bulag ko, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Pinakinggan ko siya. Hindi kita pinaniwalaan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Mas malaki pa sa nangyari 7 taon na ang nakalipas. Hindi sumagot si Sana. Nanatili lang itong tahimik. Itinaas ni Juan ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sana. Ang kamay na may mga kalyo. Malamig ito. Sana, please, sabihin mo ang gusto mong gawin. Kahit ano. Kung gusto ninyong bumalik sa probinsya, ihahatid ko kayo. Kung gusto ninyong manatili, ibibigay ko ang bahay na ito sa inyo. Ako ang aalis, kahit ano, para lang mapatawad mo ako. Sa wakas, gumalaw si Sana. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Juan. Tumayo siya. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas, kung saan naglalaro si Say, walang kamalay-malay, sa bagyong katatapos lang sa loob ng kanilang tahanan. Akala ni Juan ay aalis na ito, ngunit lumingon itong muli. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit sa unang pagkakataon, wala na ang takot. Ang pagpapatawad, Juan, hindi yan hinihingi. Mahina niyang sabi. Nararamdaman yan. At sa ngayon, wala pa akong maramdaman kundi pagod. Makalipas ang ilang araw, ang mansyon ay naging mas tahimik, mas payapa. Isang umaga, lumapit si Juan kay Sana. Gusto ko sanang bisitahin ang puntod ng nanay mo. Nagulat si Sana, ngunit tumango. Bumalik sila sa probinsya. Hindi sakay ng isang mamahaling sasakyan, kundi isang simpleng van lang. Sa sementeryo, tumayo si Juan sa harap ng puntod. Patawad po, bulong niya sa puntod. Patawad po sa lahat ng paghihirap na naidulot ko sa anak ninyo. Sa tabi niya, tahimik na pinapanood siya ni Sana. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na butil ng ibang emosyon. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang bagay na mas malambot ang nagsimulang tumubo sa kanyang pagod na puso. Ang huling araw nila sa probinsya ay ginugol nila sa tabing dagat. Ang parehong dagat kung saan madalas dalhin ni Sana si Say noon. Habang masayang nagtatayo ng sandcastle si Say malapit sa pampang,
Tahimik silang naglalakad ni Yuan sa buhanginan. Ang tunog ng mga alon ang nagsilbing musika sa kanilang katahimikan. Huminto si Yuan. Hinarap niya si Sana. Ang araw ay palubog na, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa kanilang paligid. Sana, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo ang nakaraan. Alam kong imposible yon. Hindi rin ako mangangako ng isang perpektong buhay. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi para hawakan si Sana, kundi para mag-alok. Pero gusto kong itanong, kung pwede ba tayong magsimula ulit? Tumingin si Sana sa mga mata ni Yuan. Nakita niya roon ang pagsisisi, ang sakit, ngunit nakita rin niya ang pag-asa. Bilang isang pamilya, hindi sumagot si Sana. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang anak, na ngayon ay tumatakbo palapit sa kanila. Hawak ang isang kabibe, ang mukha ay puno ng purong kagalakan. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Yuan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa nakalahad na palad ng lalaki. Hindi pa ito ang katapusan ng kanilang kwento. Isa pa lang itong simula. Isang bagong simula na itinayo mula sa mga abo ng nakaraan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sana, kasabay ng paglubog ng araw sa isang panibagong bukas sa biko.